Hey guys, ayan, na-update ko po sa inyo yung ating mga propagation. Ayan, ganyan na po sila kalalaki yung ating mga sineperate na mga lovely rose guys. Ayan. Ayan po. Ito mga ito guys, isang buwan na rin yata o mag-iisang buwan pa lang buwan nung sineperate natin sila. Kinuha natin sila sa bed guys. Ayan. So, medyo malalaki na rin yung iba. Ayan. Siguro kailangan na silang madiligan guys kasi dry po sila. Ayan, dry, super dry sila. Mamaya didiligan natin. Ng konti lang guys, hindi po madami. So ayan, at meron nandito rin ho yung isa dito. Yung iba naman dito ay mas maliit. Ito mas malaki ang tubo nila. Guys, ayan. Dito maliit ang tubo nila kasi sila po yung mga babies na maliliit din ang inano natin. Ayan. Maliliit na tumubo. Ayan, sineperate na po natin. Ito kalahati lang nito, lovely rose. At yung iba dyan guys ay yung pong mga titubans variegated natin. At yung mga punlari natin sa dahon na mga variegated po natin cubic frost. Ayan guys. Ayan, hablutin natin. Ayan po yung iba dyan. So ayan, ganyan na po sila kalalaki. Tayo naman yung mas mga nauna nating mga sineperate sa cubic guys. Ayan. Yung sa ganitong cubes. Ayan. Ayan. Medyo malalaki na po sila. Medyo nahalata na kung anong. Kasi wala ho silang mga names. Ayan. Ito si Super Bomb. Ayan. Ayan din. Ito isang ano ito I think. Isang hindi ko alam yung kung Agaboides yan o Echeveria. Ito naman guys ay yung Paraguayense lavender fern natin. Ayan, napakaganda ho ng kulay niya. Ayan. At yan yung mga Graptoberia. Meron din tayong lovely rose doon na medyo malaki na. So, ayan po guys. Ayan yung mga ano natin. Ito mga ano ito eh. Ito guys, ano ito, nabulok ito nung summer. At siya lang ang natirang rosette. So, linagay ko lang po siya dyan. Hindi ko alam kung may ugat na ito. Wala. Ay, meron na siyang konting ugat guys. Ayan, may konti na po siyang ugat. Kasi maliit lang siya. Kaya linagay ko na siya dyan sa, sa mas maliit na cubes. Para hindi siya marutrat. So, namatay kasi yung dito niyan guys. So, ayan po. Pasensya na po kayo guys. Ayan, nagbutas tayo kasi ngayon. Ayan. Nabutasan natin. Nag-ano lang guys. Nalobat yung ating ngayon. Charge natin. So, yung iba naman dito guys. Ayan din. Etong mga ito guys ay Hutch Pink variegated kong mga dahon. At hindi sila variegated na lumabas. Pero ang kulay nila pink and nag-yellow ng konti. So, wala akong nakikitang variegation pero iba po yung kulay na tumutubo sa talagang normal nating Hutch Pink. Yung non-variegated natin. Etong variegated po natin mga dahon, medyo mas mabait ang mga color. Pink na medyo nag-yellow ang color nila guys. So, ayan po. Ito yung mga Hutch Pink na pinunla natin mga variegated na mother plant. Tayo naman yung mga 9 dyan guys. Ayan po yung mga titubans, variegated, titubans. Hindi guys. Ano ba yan? Yung mga cute na yan ay si Helen guys. Daruma Shurei. Ayan, mga Daruma Shurei po yan. Na mga punlari natin sa dahon. Ayan. O nga pala. Punla nga pala sa dahon lahat ito. So, ayan guys, at yung yan, may mga mangilan-ngilan na mga Echeveria tayo, ayan, yan, ayan guys, at may mga Awayuki variegated tayo, ayan po, meron tayong ratam na nakikita ko yan, si ratam yan guys, ayan yung medyo mas red ang So, ayan po, yan yung mga punla natin dito na nasa mas nauna pa nating mga pinunlayan guys. And then second batch itong mga ito. At ito namang mga nandito guys, ang naman ito ay yung mga namatay kasi yung isang mother plant ko na cubic frost variegated, yung Pulvinata cubic frost variegated nating isang mother plant. Namatay siya guys.
Pero bago siya mamatay, nung summer yun guys, sobrang init po kasi namin. Kasi yun, mas maraming yellow yung variegated nating yun. So, ayun, sunod-sunod ang pagbulok ng dahon niya. Pero may mga nakuha tayong na-save tayo. Marami na kasi siyang babies guys. So, ayan yung mga babies niya, kinuha natin. Kahit mga maliliit, ayan po sila. So, may makikita tayong isang magandang variegation. Ayan. So, titignan pa natin kung mapapalaki natin itong mga ito. Kasi kinuha ho natin sila sa mother plant. So, ayan po guys. Ayan. At may mga hinalo pa tayo dyan. Ito kasi talaga yung original na nakatanim dyan guys. And then, nabulok. Nung summer yung iba dyan. And then, dahil nga sobrang busy ako nung napansin ko yun, ang ginawa ko, tinusok ko na lang sila dyan hanggang nakalimutan ko. And then, pinabiyaan ko na kasi nga baka ako pag ginalaw ko pa yan ay mamatay lang. Sobrang liit. So, ayan, linagay na natin ho sila dyan. Kung saan ko sila naitusok nung mga unang natuklasan natin na nabulok sila. So, ayan po. At, yung iba naman, guys, itong mga nandito ay cuttings. At yung iba naman din ay punla rin sa dahon. Katulad nito ay, ito po yung Awayuki variegated nating punla. Ang dami nito, guys. Pero, ilang pots lang mga, siguro may 5 pots tayong, yung iba nandun sa ibang area natin. So, ayan, ito po yung Awayuki. Paraguayan si Awayuki natin variegated. Parang may tumubo siyang crested, guys. Ayan, halo. May crested siya, may single siya. So, ayan, ganyan na siya kalaki. Ayan po. Ito rin, same din to, guys. Ayan. Same din to. May crested siya. Banda rito, crested siya. Yung iba ay, Awayuki rin po ito, Paraguayense. At yung iba naman dito ay mga cuttings. Tingnan nyo guys, kahit ito, may nahulog tayo rito sigurong dahon ng cubic frost variegated natin. Ayan, tingnan nyo. Meron tayong tumutubong cubic frost variegated. Ayan po, yung may white na yan. Ito guys, ayan. So, ayan po. Ito naman, isang rin natin, punla rin natin sa dahon. Hindi ko pa siya napapansin. Parang si ito, kamukha niya si guys si Esther, parang kamukha niya si Esther. Hindi ko alam kung si Esther variegated ko yan or ano. So, let's see. Parang siyang variegated, guys. Ayan, parang variegated siyang lumalabas. So, hindi ko pa po, masasabi. At ito naman, ito yung cutting skinat ko na si Sinomonoasa. Parang ito kasi, guys, itong unang nakat ko. Tapos, kinat ko na rin ito. Ayan, wala na. Sinaksak ko lang dito yan, guys. Parang mabilis siyang nag-ugat ito. Ito ay ang tagal niyang mag-ugat. So, ang ginawa ko, nung nag-ugat siya ng konti, sinama ko na siya rito. Yung isa talaga, parang unhealthy silang nakita ko. So, yung isang nito ay buhay. Ang dami niyang nagsulib buat ng start nung kinat natin. Yung mother plant nito, yung pinakaugat niya, talagang patay na, guys. So, kaya tignan nyo ito, parang unhealthy. Pero okay lang. Siguro, isi-separate ko rin ito, guys, sa isang, sinaksak ko lang siya dyan. At ito naman yung fine essence nating suli. At yan ang mga suli rin ito, ang ating rinsayana. Ito mga cuttings natin yan ng variegated nating luwela na crested. Ayan, at itong mga ito guys ay mga cuttings natin, si Oparo, at ayang mga yan. Ito, binili ko lang itong mga ito guys sa 100 shop. Hindi ko alam kung anong, parang may pangalan ito dati. May pangalan to dati nung binili ko guys. At ito rin, ayan, sa 100 shop ko rin binili. At ang pangalan nila ay Gilba. Ayan, ito rin guys, sa 100 shop ko rin binili yan. Ayan, dalawa sila, yun ang pangalan nila, Gilba. So, ayan, ito naman ay mga parang nag-dry na tostado ng husto yung mother plant nito guys. At ang dami niyang malilit na suli. Ito si Juliana. Red na red ito guys pagdating ng winter. So, ayan, hindi ko alam. Meron pa akong tinira ng ilang piraso doon sa mother plant. Pero parang tutong na siya. Hindi ko alam. Ito siguro guys, I think parehas sila. Ayan, ito yun. Dalawa kasi binili ko. Hindi ko alam. Sa 100 shop ko lang to sa Oray.
Ayan, o si Oray guys. Hindi ko alam kung Echeverria, Graptoberry. Para siyang Graptoberry. Hindi ko alam. Basta Oray lang ang pangalan. At ito naman si Jules guys. Ayan, Jules. At ito yung mga, ayan, natira lang natin ng mga variegated. Ano ito, awonium guys. Ayan lang po. Ang laki ng awonium ko nito. Dalawa ito guys. Alam niyo ba? Siya na lang. Buti nakakatings, nakapagkat ako. Yung mga malalaki ko ang mga nabulok. So, yan lang po yung natira natin. Grabe. Grabe ang onion dito sa aking garden, guys. Iiyak ka na lang. So, talagang buti na lang nakapag-cut tayo ng maliit. At ito rin ay nakapag-cut din ako. Isang lash din to. Kung alin yung mga nasa malilit na pot, sila lang po yung nabuhay, yung mga nakat natin. Buti nakapag-cut tayo. At ito yung mga pula na natin si... ano ito, ang pangalan nito, si, nakalimutan na kita, ayan, Peacocky, ayan, si Peacocky yan guys, punla naman po yan natin yan sa dahon. So, ayan guys, at ito na po yung ibang awonium natin, buti ito ay nailagay ko dito, nung summer, at hindi siya nabulok, at yung mga yan at yan, pinagsama-sama ko na lang yan sa isang pots, kinuha ko na lang sila guys, kasi mag-winter na, so tignan nyo, hindi po sila parang, linipat ko kasi sila ng pots guys, ayan, pinagsama-sama ko, nasa maliliit na pots po yan, so ang ginawa ko, pinagsama-sama ko na sa isang pots, ang mga onion natin, hindi ako marunong mag-ano ng, ewan ko, hindi nila siguro trip yung garden ko guys, ang ano ko. Tapos itong mga ito guys, ayan, ang mga pinasok na po natin sa loob. Yung alam nating may hina na sa lamig. At ito naman ay dahil wala siyang pwesto, dito ko na lang muna siya inilagay ang ating arrangement na yan guys. So, ayan po. Yung mga may hina lang natin, pinasok na natin. At ayan guys, may mangilan-ngilan pa po tayong mga cuttings na pinagkakat ko yan. Itong autumn season natin. Ayan, kung makikita, wala pang ugat yung iba. Yung iba naman meron na, kasi mas mga nauna. Ayan, ito si Suyon Crested yan guys, Suyon Crested. Ayan, at ito naman yung mga suli ng mga ano natin guys, ayan. Suli po, I think si TP ito guys, si TP. Nakakuha tayo ng 2 TP, isang variegated cashew, isang white robin, ayan, at saka isang pink Bera variegated, fine essence, 3 ang nakuha natin babies, at ito babies po ng Fred Ives yan na nakuha natin 4, at 2 nakuha ho nating blackbird, ayan guys, si blackbird po ang nakuha natin, 3 yan guys, ayun, ewan ko kung nasan yung isa. At baka linagay natin sa ibang arrangement. Ito naman ay kinat ko guys. At dahil po nakikita ang kung nabubulok. Ayan. Ayan, ayan na lang pong natira sa kanyang rosette. So ayan. Ang gustong gusto ko si Mrs. Richard din guys. Na hindi siya variegated. Ang lalaki niya. Ang laki ng pag-ano niya. So ayan po yung ano natin. At meron din po tayo ritong mga pinagkakataya na mga bago ho nating cuttings yan sa mga... Ang dami kasing yung mga ano natin yan, Tito Vans variegated natin, dun sa mga pinagkakat natin, nag-grow na naman sila at may mga daming babies na naman sa ilalim. So para mag-grow yung mga babies, kinat na ho natin yung mga malalaki. At yan, nakaisa na naman po tayong ganyan, isang arrangement na naman tayong ganyan na puro lash, inano natin, parang lahat ay napuno natin ng ganyan. Nung summer, rin guys, nung spring nakaisa rin tayong ganyan, nasa hanging plants naman ay yun ay nakahang nasa labas at ang dami rin pong rosette niyan. Ito pangalawang ko na yan, arrangement na puro rosette lang din ang mga tinanim natin. At yung mga pinagka-cuttings natin, ang dami na rin po nilang mga babies guys, ayan. Katulad nito, isa rin po yan. Ito nandito. Isa rin ito. Puro babies na ito guys. 2 beses ko nang kinat ito. Ayan, kung makikita nyo, nagkat na naman ako dito ng isa. Yung isang mas malaki. Kasi may mga babies sila sa ilalim. So, ayan. Kasi pag nasikatan sila ng araw guys, mas mabilis po silang lumaki. So, ayan. Ang ginawa ko. Kaya hindi sila inaabot ng naglelegi. Alam niyo ba yun guys? Tapos nakakat ko na. Kaya ang 2 times tayong nakapag-propagation this year, isang
spring at ito pong ano natin, autumn season. Ito rin mga guys ay cutting saw natin yan. Kinat ko. Wala pang mga masyadong ugat yan guys, itong mga ito. Bagong gawa ko lang po ito. Ayan, dati nating ano na itong isa natin dito ay magto 2 years na rin siya at healthy na po yung mga plants natin na nandyan. At ito naman ang tema niya ay puro green lang siya at ang kanyang ano, string of pearl. Dati alam ko may variegated akong tinanim dito ng string of pearl pero hindi ko alam, parang namatay siya. Ang mas nabuhay yung mga hindi variegated kasi mas marami yung non-variegated ang inilagay ko. So ayan, ito naman ay, oh my god, ayan, sabi ko nga po guys, ayan, bagong mga patong lang sila, patong muna sila, wala sila pang ano guys, wala pa silang ugat. Parang pinatong ko lang itong mga ito. Ay, ito may konti na siyang ugat oh. May konti na siyang ugat guys. Ayan, pinatong ko lang siya dyan. Pinatong ko lang sila. Ganyan lang po. Ganyan lang. And then, in time, mag-uugat din yan. Parang ganyan din yung dati kong ginawa rito. Pinagpapatong ko lang. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, nag-cuttings na ako maraming beses dito. Ayan, lagi siyang boyish. Hindi siya umahaba yung hair niya. Pag umahaba na yung hair niya, pinuputulan ko na. So, ito rin, ganyan. Ito, ang ano nito guys, ay linagay ko sa kanya ay variegated string of heart. At ang inilagay nating earrings niya ay campfire. Ayan, parang mistisa ang dating niya guys. Tingnan niyo sa katagalan niyang nabili ko, nabuhat ng nabili ko. Siguro magit isang taon na ito siguro sa akin. Ang ganyan, tingnan niyo, nagkandagas-gas na. So, nung kinat ko itong mga yan, naisip ko siya, yan, kaya ang ginawa natin, dahil matagal siyang na-standby, ang ginawa ko, nung naisip ko siya, kinat ko, dahil meron po tayong mga ganito, binutasan ko na siya kagad, at ginawan natin siya kagad, kasi mahirap nang may standby, at makakalimutan na naman natin siya guys. So, ayan, ang ginawa ko. Ayan, variegated. Bali siya ay very colorful. Red ang kanyang at ang kanyang variegata, yung kanyang string of heart. At ayan po. Can't wait guys kung paano siya lumaki. Tignan natin yan kung paano yung mga buhok niyan. Kung paano ang bagsak sa kanya. So, ayan guys, itong mga cuttings din natin yan, Luella. Ang dami nating na-cuttings ng Luella variegated natin kasi ang bilis niyang lumaki. Ang dami na natin iba-iba kung saan tayo nakakapag-cut. Ito rin ng mga yan guys. Sabay-sabay natin mga pinagkakat yan. At doon meron pa tayong isang malaking pots na puno rin. At yung mother plant niya guys, ayun pa rin, buhay pa rin po yung mother plant. So, ayan. Ito rin ay yan po yung suli rin ng ating Juliana na kinuha natin sa mother plant. Ayan, 3. Kasi hinedjap natin yung guys eh. 2 ang Juliana natin. Iniwan natin sa labas yung isa. At yung isa pinasok natin. And then namatay po yung isa sa labas kasi po. So, doon ko nakita na bawal siya hindi niya kaya yung sobrang lamig. Yung nabuhay po yung pinasok ko dito sa deck. So, ayan. Dahil gustong gusto ko siya kasi red na red yan guys. Red na red po yan. Kung talagang may stress siya, dumating sa akin yan guys, red na red talaga. So, ayan, ang ginawa ko, kinat ko yung mother plant nung spring. So, ang dami po niyang lumabas na suli. Kaya lang nung pagdating ng summer guys, natutong po yung parang namatay yung mother plant. Parang nakikitaan kong masyado natututong. So, ang dami niyang babies, medyo malalaki na. Ang ginawa ko, kinuha ko na po. Pero nagtira pa rin ako ng isa kasi hindi pa ako sure kung patay na ba talaga yung ugat. So, ito naman ang ating si Hermione. Ayan, isa rin po itong suli natin ng ating Hermione. At ayan, yung mga iba dito guys, ayan, ayan, ito yung mga nandun sa dulo, hindi ko na masyadong maano kung sino sila. Ito si Chihuahuayensis. Ay, hindi. Si Nana Hukumini. Ayan. At ito naman si Ariel. Si Blood Runner. Ito si Pink Crystal guys. Ayan. So, ayan po yung natin. At yung mga nandiyan natin dito si Fanfare. Ayan. Marami ho tayong ding lagay dito sa likod. Ayan ito yung Christmas Eve ba yun? So, ayan ang mga nandyan po natin. At ayan, medyo namumulaklak na po yung ating
Lutops, ayan guys. Litops pala, litops, hindi lutops. So guys, dito marami rin tayong mga Graptoberia na mga pinagkakat natin. Ito naman ay mga favorite kong mga Graptoberiang matitibay at gustong gusto ko yung palintik po ng kanilang mga dahon. So meron akong barbecue set na bala kong anuhin na kasi medyo may mga kalawang na yun ang gusto kong gawin na parang anuhan ng ating mga Graptoberia. Ayan. Lahat po yan halos ay Graptoberia ang nandyan po natin mga cuttings. Yan guys, ayan po. At wala pa silang masyadong, I think October 30 ko itong mga itong pinagkakat guys. Ayan. October 30 at meron din po tayo ritong mga lip vibration po ng mga Tito Buns. Ayan. 11 itong mga kinat kong to. Napakaganda nila guys. Ayan. Ayan. Ayan, yung iba may mga ugat ng mga maliliit. Ayan guys, kita nyo. Ito po mga variegated yung mga iba dito. At ito rin yung mga Graptoberia na ito guys. Ayan, ang dami nating kinat nito at dahil matibay siya. Gustong gusto ko rin ang color nito. Ang ano niya, ang rosette niya, gustong gusto ko siya guys. Kaya ayan. At napakatibay din po niya sa panahon. Matibay siya sa panahon sa summer, winter. Okay po siya. Kaya nagkat tayo. At ito marami rin akong kinat na, hindi naman marami guys. Ang kukunti lang ang aking, ang tawag dito, ghosty. Kukunti lang ang aking ghosty guys, kalat-kalat, nasa mga lupa. So, pag kasi sa lupa guys, mas mabilis silang lumaki. So, nakapagkat tayo ng siguro kulang sa 10. So, ang ginawa natin guys, marami rin tayong natanggal na dahon. At marami rin po tayong na-propagate na dahon. Kasi di po ba maraming magdahon ang ghosty. So, ang iniwang ko lang rosette sa kanila ay ganyan. So, tapos yung mga dahon, ang dami guys. Ang dami na po nating na-propagate na dahon din ng ghosty. So, ayan. Mahilig kasi ako mag-propagate guys para mapadami natin sila. Ayan. At marami pa rin ako dito mga dito, yung mga, may mga ano na rin po ito guys. Ayan yung iba, hindi ko pa naayos. May mga ano na sila guys, may mga ayan na tubo na, tumutubo na po sila. So ayan po. Ito ay yung kinat natin, nagkat kasi ako dito guys. Ayan cuttings ko, kinat ko na ito punla ko rin ito sa dahon guys, ang aking ang tawag dito tayo sa maliwanag. Ito ang aking Daruma Shurei. Ayan, kinat ko po yung mga malalaking rosette na nandyan para po ay ma-expose yung mga maliliit. Ayan guys, ito lang. Lately ko lang kinat yan guys, kasabay po noong October 10 yan. Nagkinat ko na rin ito. Kasi ano ito guys, lash na lash siya. Talagang ganda niya. Mas malalaki pa rosette niya dyan. Ang chachabi. And then kinat ko po lahat. At yung kinat natin dyan, linagay natin sila guys sa isang arrangement natin. Na nandito siguro maipapakita ko sila kasi guys winter na rito kaya nakasarado na po yung ano ko dito. So ayan guys, nandito yung mga kinat ko. Buksan natin to. Ayan, buksan muna natin ito guys para makita nyo, kasi pag hindi ko binuksan to hindi nyo makikita. So ayan po yung mga kinat natin, Tito Buns. Ayan guys. I think wala pang mga ugat tong mga ito. Kunin natin yung gitna. Ayan guys, so wala pa rin talagang ugat. Yung brown na yan ay cinnamon yan guys, ang linagay natin. So, ayan, ang puno po yan guys. Ayan, dun lang natin sila kinuha. Ayan, ito rin ang Luella cuttings din ito guys Ayan, kung makikita nyo, ang dami na rin niya. Nakapag-cut din ako dyan, itong Luella natin yan. So, ayan po yung mga natin dito, mga plants naman natin dito. At okay naman po, ayan na rin po yung mga pinagkakat na ang natin, hinay-chop natin. Makikita nyo guys, matatangkad na sila. Ayan, dati nakadikit po yan sa lupa. At kahit din po yung arrangement natin ito, kung makikita nyo, may mga babies na sila. Ayan guys, ayan napupuno na. Ayan, yung mga babies na naglalabasan na po sa ilalim. Yan po yan ay kasabay din itong mga natin, in-arrange natin dyan guys.
So, ayan, ang ano po natin, mga nandito. Ayan, itong maybe na variegated naman natin ito guys, ay ayan, dahil nabulok naman, nawala yung dito niya. Linagay kong pa isa-isa, ayan, Chitubans variegated. Ayun guys, kinat ko rin yan. Ang laki-laki niya kasi, kinat ko na. And then, yun nakalagay dun sa kaninang pinakita ko sa inyo. At ayan ang mga may Chitubans leaf pyration, banda rito, ito variegated ang mga yan guys. At linagyan ko rin cubic first variegated, ayan po. So, ayan, at ito naman yung mga Mendozae natin variegated, na pangatlong pots ko na ito guys. Ito yung last na propagation ko, na kinuha na natin sa 2 pots. Unang pots natin, yung normal natin, yung binili natin cluster, and then kinat natin, pangalawa na po yun, nung nagpropagate tayo. Doon po sa 2 pots nating maliit lang yun, nakuha natin yung mga rosette. Ito na po yun, ito na po sila. Kaya ito yung pinaka-lash guys, kasi kinuhanan natin yung 2 pots ang pinagkuhanan natin sa kanya. So, ayan, at pero po yung mga pinagkuhanan natin ay buhay, at ano pa rin po sila, nagsusuli. Pero siya po yung pinaka-lash natin ngayon na variegated nating Mendozae. So, ayan po. So next year, hoping na next year mapag-grow pa natin ng malaki yan, mapalash natin para makapag-cut din naman po tayo sa kanya. So ayan, ito naman katulad ito guys, ito rin ang ating ito rin po yung ating natanggal yung aking nito guys. Ito naman po guys yung aking mag-isa rin na na ating pangalan ba nito? Si Binance, si variegated, isa lang po yan, isa lang ganyan ang nabili natin. So marami na po tayong mga na-propagate din. Namatay din ang mother plant yan guys nung summer din namin. Sobrang init. Buti na lang bago mag-summer nung spring, nakat natin yun, at tayo po ay nakapag-propagate bago mag-summer. At ito naman din ang ating ang rose rock, ayan, variegated, ayan, marami rin po tayong mga mga ilang paso rin ang mga na-propagate natin dyan guys. Pero buhay po yung mother plant dyan. At ayan guys, tignan nyo po, napakadami pa natin mga dahon. Ayan ang mga dahon po natin ng mga lovely rose. Ano ito guys? Ano ba ito? Anong tawag dito guys? Nawala na ako. At ayan guys, itong mga yan ay mga dahon din. Ito yung mga cuttings pa natin, mga natitira. Ayan. Mga dahon lahat guys ito. Ayan. At papakita ko sa inyo. Pag pinakita ko sa inyo guys, sure kayo. Ayan, hindi ako makadaan kasi nga ay aking hinarangan dito guys. Hindi ko sinarado ng todo yung aking deck kasi ayoko ng bukas-sara. So linagyan na lang po natin ng plastic dahil kailangan din mahanginan ng ating mga plants. So, ayan guys, ito po yung natin, mga kinuha natin doon sa Purple Delight, natin, fountain na tinanggal natin. Ito po yung mga iba. At yung pong iba, yung mga nasa kimono guys, ayan. So, ayan, nakakover po sila ng plastic na clear. Ito guys, yung natin, ayan, ito po yung mga, ito ang tawag dito guys, ayan, ito rin mga propagation natin yan. Sa dahon din. Ayun yung Purple Delight. Yung kanina mga dahon guys, halos Purple Delight po yung mga yun. Ayan. So ayan, may mga cuttings pa tayo rito. Ito mga cuttings po ng ito, Hotch Pink. Ayan, mga cuttings ng Hotch Pink. Ito kanina lang to guys. Ito nakita ko lang na naputol na siya. Ito ang Paraguay, Graptopetalum Binense variegated. Hindi po yung Binense. Nakalimutan ko na. So, ayan guys, ayan po, ayan lang, update ko lang po sa inyo yung ating mga propagation at papakita ko lang sa inyo yung ating Purple Delight. So guys, ayan ang tingnan nyo po yung ating Purple Delight. Nagtataka po kayo bakit ganyan. Kasi guys, nung inano natin yan na bago lang yan sila guys, ilang months pa lang yan. So tapos nung nagkaugat sila, napaulan po natin sila ng 2 araw. Naulanan po sila ng 2 araw.
dahil dry na dry, buhat po ng tinanim natin dyan at hindi sila nadiligan. Pinaulanan ko na. So dahil nag-grow na sila guys, ang lalaki ng mga dahon nila, wala kang makikita pong lupa dyan. Wala kang makikitang lupa. Wala kang makikitang lupa dyan. Nakasarado po lahat yan ng mga dahon nila. So ang nangyayari, dahil po autumn season na kami rito, mataas yung fog guys, yung moisture. Nakikita ko, napuputol sila, nabubulok yung pinakagitna ng rosette nila guys. Rosette, yung pinakagitna ng stem nila. Pag hinugot ko, buhay yung stem, yung ano nila, ugat nila sa ilalim ay healthy. Yung gitna lang po ang nabubulok. So siguro yung circulation ng hangin hindi maganda, nakukuwang nabababad nung ano, or na nabubulok po yung ano. So ang ginawa ko guys, dahil sunod-sunod po yung nakikita kong ganun na hinuhugot ko, nabubulok at nagaganyan po yung ano nila, nagaganyan. Ang ginawa ko guys, linagasan. Una, hinedjab ko yan dito sa gitna. Kawawa naman sila, sabi ko kung i-hedjab ko lahat. Ang ginawa ko na lang po ay linagasan ko ng dahon sa ilalim. Nagtira lang po tayong mga ilang pirasong dahon ng rosette para mag-circulate po ng mabuti yung hangin at yung kanilang stem ay mabuhay. So ayan, nakita ko guys, ayan, nag-dry. Ang bilis nag-dry po ng lupa. At tingnan nyo guys, ayan. So ayan, ganyan na lang. Tignan po natin in time, ayan. Pero may nakikita na akong parang mga umuusbong na mga sole sa kanila. So mas maganda, sabi ko, mas magandang paanuhin muna natin yung hangin, maging matibay muna yung mga stem nila. So yan, kaya po nakita niya marami tayong na-save na dahon. Hindi ko po yun tinanggal para mag-propagate. Tinanggal ko po yun with reason. Tinanggal ko para po maging healthy yung kanilang mga stem. Kaya po yun. So minsan, kaya bakit marami tayong dahon, tinatanggal natin. Hindi lang po dahil gusto natin mag-propagate, dahil po din sa ating plants yun. So para mas maging magandang circulation, hindi pa ganun sila ka-stable dahil mga cuttings lahat ito. So ang ginawa ko guys, linagasan ko po ng dahon para maging tumibay ang kanilang stem at kanilang mga ugat sa ilalim. So hindi sila mabulok at lumaki sila, kasi mabilis naman po itong mga lumaki ang mga natin, Purple Delight. So ayan, ganyan po. Kaya ang dami natin na namang propagation na Purple Delight guys. So ayan lang, yan lang po muna ang update ko sa inyo guys. Thank you so much for watching and have a good day po.